Ito na ang huling gabi na magiging reyna ka sa pamamahay ko, Serafia. Isang sampal ng katotohanan ang yayanig sa inyong mga puso. Habang ang buong mundo ay bumibilib sa ganda at kabaitan ni Serafina, sa likod ng mga pinto ay unti-unti niyang pinapatay ang dangal ng biyenang si Nanay Yafi. Isang lalaking nagmahal ng bulag, isang asawang tuso, at isang inang handang magtiis para sa anak. Sino ang tunay na mabaliw sa huli? Makakaya mo bang pakinggan ang bawat hibla ng pagtataksil bago dumating ang gabi ng pagtutuos? Anak ng, bingi ka ba talaga? O nagtatanga-tangahan lang? Sabi ko sa'yo, huwag na huwag mong dudumihan ng sahig na yan. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko para sa tiles na yan? Tapos tutuluan mo lang ng laway mo at dumi. Ang boses na yon, na dati ay parang awit ng isang anghel, sa pandinig ni Lian ay biglang naging matalas pa sa kalawit ng kamatayan. Nanigas ang kanyang mga paa sa tapat ng pintuan ng kusina. Ang hawak niyang supot ng mainit na ensaymada, ang paboritong merienda ni Serafina na sadyang binili pa niya mula sa kabilang bayan, ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Dahan-dahan, sa pagitan ng siwang ng pinto, ay namalas niya ang isang tagpong hindi kailanman nagpakita sa kanyang mga panaginip. Ang kanyang asawa, ang babaeng itinuring niyang pundasyon ng kanyang kaligayahan, ay nakatayo ng buong katarayan sa harap ng kanyang ina. Si Nanay Yofi, ang babaeng nagluwal at nagpalaki sa kanya ng may buong pagmamahal, ay nakaluhod sa sahig habang nanginginig ang mga kamay na pinupunasan ang tulo ng sabaw. Sorry, Serafina. Akala ko tapos ka na kumain, kaya dadalhin ko na ang mangkok sa lababo. Pabulong na sagot ng matanda. Ang boses nito ay basag, tila isang tuyong dahon na nadarang sa apoy. Akala mo? Yan ang problema sa'yo, matanda ka. Puro ka akala. At tignan mo ang ginawa mo. Nadumihan mo pa ang damit ko. Walang pasintabing itinulak ni Serafina ang balikat ng matanda. Dahilan upang mapaupo ito sa malamig na sahig. Hindi ito ang Serafina na hinahalikan ni Lian tuwing umaga. Hindi ito ang Serafina na nag-aalaga sa kanyang ina tuwing siya ay nasa opisina. Ang nakikita niya ngayon ay isang estrangherong may pusong kasing lamig ng yelo. Ang bawat salita ni Serafina ay tila isang latay na humahapdi sa kaluluwa ni Lian. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang ang kanyang ina, na dati ay isang matatag na haligi ng kanilang tahanan, ay tila isang basang sisiw na takot na takot. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay nilamon ng mahinang hikbi ni Nanay Yufi, isang tunog na mas malakas pa sa anumang sigaw para kay Lian. Dahan-dahang binitiwan ni Lian ang hawak niyang supot. Ang mahinang pagbagsak nito sa carpeted floor ay hindi narinig ng dalawang babae sa loob. Ngunit para kay Lian, iyon na ang huling hininga ng kanyang tiwala. Sumandal siya sa pader. Ang kanyang dibdib ay tila binibiyak ng isang invisible na kamay. Ang hangin sa paligid ay naging malapot at mahirap lang hapin. Naalala niya ang sinabi ni Serafina nung isang gabi habang magkatabi sila sa kama. Love, huwag kang mag-alala kay nanay. Masaya kaming dalawa rito sa bahay. Nagkukwentuhan kami at sinisiguro kong naiinom niya ang lahat ng bitamina niya. Ngumiti pa ito noon. Isang ngiting tila punong-puno ng katapatan. Isang malaking kasinungalingan. Nararamdaman ni Lian ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Mabilis at mainit. Ngunit ang kanyang balat ay nananatiling malamig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapaguho sa imahe ng kanyang perpektong pamilya. Nais niyang sumigaw. Nais niyang pumasok at itayo ang kanyang ina. Ngunit may kung anong bara sa kanyang lalamunan. Ang sakit ay hindi lamang galit. Ito ay isang malalim na pagkabigo na humahalukay sa kanyang bituka. Nanatili siyang nakatayo doon, nakikinig sa bawat mura at pang-aalipusta na ipinupukol ni Serafina sa kanyang ina. Bawat pabigat,
Bawat ulyanin at bawat walang silbi ay tumatatak sa kanyang isipan na parang mga letrang bakal na nagbabaga. Ang pag-ibig na nadama niya para sa kanyang asawa sa loob ng 7 taon ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng isang dambuhalang alon. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling mga kamay. Ito ang mga kamay na nagtrabaho ng husto upang mabigyan si Serafina ng marangyang buhay. Ito ang mga kamay na nagsuot ng singsing sa daliri ng babaeng akala niya ay mag-aalaga sa kanyang hiyas, ang kanyang ina. At ngayon, ang mga kamay ring ito ay walang magawa, kundi ang manginig sa gitna ng isang katotohanang mas mapait pa sa apdo. Tumayo ka na dyan! Muling bulyaw ni Serafina. At siguraduhin mong tuyo ang sahig na yan bago dumating si Lian. Kapag nalaman niyang naging burara ka na naman, baka isipin niyang hindi kita inaasikaso. Ayaw nating mangyari yun, di ba nanay? May halong pananakot ang huling salita ni Serafina, isang uri ng psychological torture na tila matagal na niyang ginagawa. Ang pagtawag ni Serafina sa kanyang ina na nanay ay tila isang insulto sa banal na pangalang iyon. Para itong isang matalim na kutsilyo na iniikot sa loob ng sugat ni Lian. Ang pagkukunwari, ang gaslighting, ang manipulasyon, lahat ng ito ay unti-unting nabubuo sa isipan ni Lian bilang isang malinaw na larawan ng kataksilan. Hindi na nakayanan ni Lian ang makinig pa, ngunit sa halip na sumugod, ay dahan-dahan siyang umatras patungo sa pintuan ng bahay. Lumabas siya ng walang ingay, muling isinara ang pinto, at tumayo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tumama sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito nagawang palamigin ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Tumingala siya sa langit. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng emosyon. Ang bawat bituin ay tila mga saksi sa kanyang pighati. Sa sandaling iyon, ang bahay na itinayo niya bilang simbolo ng tagumpay ay naging isang kulungan ng mga lihim at pananakit. Sino ba talaga ang babaeng pinakasalan ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sirang plaka na nagbibigay ng sakit sa kanyang pandinig. Ang Serafina na kilala niya ay unti-unting naglalaho at ang pumapalit ay isang aninong nakakatakot at puno ng puot. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang hiningang puno ng bigat at determinasyon. Ang sakit ay nandoon pa rin, nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit kasabay nito ay ang pagsilang ng isang bagong layunin. Hindi na siya ang bulag na si Lian. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nakakita na ng katotohanang hindi na kailanman mabubura. Dahan-dahan siyang muling pumasok sa bahay. Sa pagkakataong ito ay nag-iingay na siya. Tila ba kapararating lang niya. "Love! Nanay? Nandito na ako!" Ang kanyang boses ay tila normal, ngunit sa loob niya ay may isang bagyong nagngangalit. Narinig niya ang mabilis na pagkilos sa kusina. Sa loob ng ilang segundo, lumabas si Serafina na may malapad na ngiti. Ang kanyang mukha ay tila walang bahid ng anumang kasamaan. "Oh love, ang aga mo yata ngayon." Sinalubong siya nito ng isang halik sa pisngi. Isang halik na dati ay nagpapakilig sa kanya. Ngunit ngayon ay tila lason na dumidikit sa kanyang balat. "Oh, natapos ko agad ang meeting," sagot ni Lian. Pilit na hindi tinitignan ang mga mata ni Serafina. "Halika na, nakahanda na ang hapunan. Katatapos ko lang tulungan si nanay na mag-ayos ng mesa. Alam mo naman ang nanay mo, gusto laging nakakatulong kaya pinagbigyan ko na." Malamig na sabi ni Serafina habang hila-hila ang kanyang kamay patungo sa kusina. Nang makita ni Lian si Nanay Yufi, nakatayo na ito sa tabi ng mesa, nakayuko at hindi tumitingin sa kanya. Ang mga kamay nito ay nakatago sa ilalim ng apron, tila pilit na itinatago ang panginginig. "Nanay, okay ka lang po?" tanong ni Lian. Ang kanyang boses ay puno ng nakatagong emosyon. Sandaling nag-angat ng tingin ang matanda. Ang kanyang mga mata ay namumula
May bakas ng natuyong luha, ngunit mabilis siyang ngumiti. Isang ngiting alam ni Lian na para lamang sa kanya. "Oh, anak, okay lang si nanay. Pagod lang siguro ito sa pag-aayos namin ni Serafina." Ang buti-buti talagang asawa nito ni Serafina, Lian. Napakaswerte mo sa kanya. Ang mga salitang yon ng kanyang ina ay tila isang sampal sa mukha ni Lian. Alam niyang nagsisinungaling ang kanyang ina para sa kanyang katahimikan. Alam niyang tinitiis ni Nanay Yofi ang lahat ng pasakit upang hindi lamang magkaroon ng gulo sa kanyang pagsasama. Ang sakripisyong ito, ang ganitong uri ng pagmamahal na handang mamatay sa loob upang mabuhay ang iba, ay lalong nagpadurog sa puso ni Lian. Naupo sila sa hapunan. Ang bawat subo ng pagkain ay tila buhangin sa bibig ni Lian. Pinapanood niya si Serafina na masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw, tungkol sa mga bagong kurtina na balak niyang bilhin, habang paminsan-minsan ay hinahaplos ang kamay ni Nanay Yofi sa harap ni Lian. "Ang sarap nitong luto mo, love," sabi ni Lian, kahit wala siyang nalalasahan. "Siyempre naman, para sa inyo ni Nanay yan," sagot ni Serafina nang may ningning sa mga mata. Isang matinding katahimikan ang namayani sa isipan ni Lian habang pinagmamasdan ang dalawang babae sa kanyang harap. Ang isa ay isang mahusay na aktres, ang isa naman ay isang dakilang martir. At siya ang audience na kailangang magpanggap na naniniwala sa dula-dulaang ito hanggang sa mahanap niya ang paraan upang tapusin ang palabas. Ito na ba ang buhay na akala ko ay langit? Ang tanong na ito ang huling naririnig ni Lian sa kanyang sariling isipan bago matapos ang gabi. Isang tanong na walang sagot, kundi ang malamig na hangin na pumapasok sa bukas na bintana. Tila bumubulong ng mga darating pang unos. Ang bawat haplos ni Serafina sa kanyang braso, habang sila ay nakahiga sa gitna ng kadiliman, ay tila paggapang ng isang malalamig na uod sa balat ni Lian. Hindi siya makatulog. Ang bawat paghinga ng kanyang asawa sa kanyang tabi ay tila isang paalala ng malaking kasinungalingang bumabalot sa kanilang tahanan. Gustong bumangon ni Lian, gustong sumigaw. Ngunit ang tanging nagagawa niya ay ang tumitig sa kisame habang binubuo sa kanyang isipan ang bawat detalye ng pait na nasaksihan niya kanina. Kinabukasan, ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng kanilang silid ay hindi nagdala ng init, kundi isang panibagong yugto ng pagpapanggap. Pagbaba ni Lian sa kusina, nakita niya ang isang tagpong tila hango sa isang patalastas ng masayang pamilya. Nakaupo si Nanay Yufi sa harap ng hapag, habang si Serafina ay maingat na sinusuklay ang puting buhok ng matanda. "Dapat lagi kang maayos, Nanay, para matuwa si Lian kapag nakikita ka niya. Ayaw nating isipin niya na pinababayaan kita, di ba?" Ani Serafina sa isang tono na napakalambing pakinggan mula sa malayo. Ngunit habang papalapit si Lian, nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Nanay Yufi. Sa bawat hagod ng suklay, tila may ibinubulong si Serafina sa tenga ng matanda na tanging sila lamang ang nakakaalam. Ang mga mata ni Nanay Yufi ay nakapako sa kanyang pinggan, walang kibo, tila isang ribulto na nawalan na ng buhay. Isang sandali na mukhang puno ng pagmamahal sa paningin ng iba, ngunit para sa kanya na nakakaalam ng katotohanan, ito ay isang nakapanlulumong pananakot. "Good morning, love," bati ni Serafina nang mapansin siya. Hindi man lang binitiwan ng babae ang suklay. "Look at Nanay. Ang ganda-ganda niya ngayong umaga. Di ba?" Lumapit si Lian at hinalikan ng noo ng kanyang ina. Malamig ang balat nito. "Good morning, Nay. Kumusta ang pakiramdam niyo?" Bago pa makasagot ang matanda, mabilis na sumingit si Serafina. Medyo nalilito na naman siya kaninang madaling araw, love. Akala niya yata ay nasa lumang bahay pa tayo sa probinsya. "I think her condition is getting worse. Kinausap ko na nga ang doktor. Baka kailangan na nating dagdagan ang dosage ng gamot niya." Isang mabilis na sulyap ang ipinukol ni Nanay Yufi kay Lian. Isang sulyap na puno ng pagmamakaawa. Ngunit agad din itong naglaho
nang pisilin ni Serafina ang kanyang balikat. Gamot? Anong gamot, Serafina? Tanong ni Lian. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses kahit na ang kanyang kamao ay nakakubli na sa ilalim ng mesa. Yung pampakalma niya, love. Para hindi siya masyadong ma-agitated. Minsan kasi, nagiging makalimutin na talaga siya. Baka kung ano pang magawa niya sa sarili niya o sa atin. Paliwanag ni Serafina habang kumukuha ng isang maliit na puting tableta mula sa kanyang bulsa. Dali na, nanay. Inumin mo na ito para hindi ka na malito. Pinanood ni Lian kung paano pinilit ni Nanay Yuffie na lunukin ang gamot ng walang tubig. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw sa isang masakit na paraan. May kung anong kumurot sa puso ni Lian. Alam niyang walang sakit sa isip ang kanyang ina bago sila lumipat sa mansyong ito. Ang bawat salita ni Serafina ay tila isang dahan-dahang paglilibing sa katinuan ng kanyang ina upang magkaroon ito ng dahilan na kontrolin ang lahat. Pagkatapos ng almusal, nang umalis si Serafina upang kumuha ng tawag sa garden, sinamantala ni Lian ang pagkakataon. Naisabihin niyo sa akin ang totoo. Kailangan niyo ba talaga ang gamot na yon? Inaaway ba kayo ni Serafina kapag wala ako? Tumingin si Nanay Yuffie sa paligid. Ang takot sa kanyang mga mata ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Lian, anak, huwag ka na lang maingay. Mabait naman si Serafina. Nakakalimot lang talaga ako minsan. Ayaw kong mag-away kayo dahil sa akin. Hayaan mo na. Matanda na ako. Mabilis lang naman ang oras. Pero Nay, shh! Ayan na siya. Putol ng matanda nang marinig ang tunog ng takong ni Serafina sa tiles ng sahig. Ang bawat hakbang ng kanyang asawa ay tila isang babala ng paparating na panganib. Lumipas ang hapon na puno ng tensyon para kay Lian. Habang kunwari ay nagtatrabaho sa kanyang library, hindi mawala sa kanyang isip ang tungkol sa gamot at ang mga pagkalito ng kanyang ina. Nagpasya siyang maghanap ng sagot sa silid ni Serafina habang ito ay nasa labas para sa isang appointment sa parlor. Ang bawat pagbukas niya ng drawer ay puno ng kaba. Bawat tunog ng pagpihit ng kandado ay tila musika ng isang magnanakaw sa sarili niyang bahay. Sa pinakailalim ng isang kahon ng mga alahas, nakatago ang isang asul na folder. Nang buksan ito ni Lian, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito tungkol sa kalusugan ni Nanay Yuffie. Ito ay isang draft ng isang deed of absolute sale at isang special power of attorney. Sa mga dokumentong ito, ibinibigay ni Nanay Yuffie ang lahat ng kanyang natitirang lupain sa probinsya at ang kanyang share sa family business kay Serafina, hindi kay Lian, kundi direkta sa kanyang asawa. Ang mas masakit, may kalakip itong medical certificate mula sa isang hindi kilalang klinik na nagsasaad na si Nanay Yuffie ay mentally incapacitated na upang gumawa ng sariling desisyon. Nanginginig ang mga kamay ni Lian habang binabasa ang mga petsa. Sinimulan na ito ni Serafina, buwan pa ang nakalilipas. Ang bawat lambing, bawat pag-aalaga, at bawat pagmamahal na ipinakita nito ay bahagi lamang ng isang masamang plano upang dahan-dahang nakawin ang lahat mula sa kanyang pamilya habang ginagawa silang bilanggo sa sarili nilang tahanan. Isang mahinang tunog mula sa labas ng pinto ang nagpabalik kay Lian sa realidad. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang ibinalik ang folder at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Nang bumukas ang pinto, nakatayo doon si Serafina. May bagong ayos na buhok at isang matamis na ngiti na dati ay nagpapalambot sa puso ni Lian. Ngunit ngayon ay tila isang maskara ng isang halimaw. Love! Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Tanong ni Serafina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitignan ang ayos ng mesa. Tumingin si Lian sa kanyang asawa. Ang kanyang pag-ibig ay tuluyan ng naging abo. At sa gitna ng abong iyon ay isang matigas na determinasyon ang nabuo. Naghahanap lang ako ng charger, love. Akala ko naiwan ko rito. Lumapit si Serafina
At naramdaman ni Lian ang bango ng kanyang pabango. Isang bango na tila amoy ng kamatayan para sa kanya. Nahanap mo ba? O baka naman may iba ka pang hinahanap? Ang tanong ni Serafina ay tila isang hamon, isang laro ng pusa at daga, kung saan hindi pa sigurado kung sino ang tunay na biktima. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay simbolo ng tagumpay para kay Lian ay tila nagiging isang malaking bitag na unti-unting sumasakal sa kanya. Alam niyang hindi niya kayang harapin ang demonyong nasa loob ng balat ng isang anghel ng mag-isa. Kailangan niya ng mga mata na hindi pa nalalason ng pagkukunwari ni Serafina. Dito pumasok sa eksena si Risa, isang arkitekto na kilala sa kanyang talino at higit sa lahat sa kanyang katapatan. Nang umagang iyon, ang tunog ng sasakyang huminto sa tapat ng kanilang malaking gate ay tila isang hudyat ng pag-asa. Pumasok si Risa sa loob ng bahay, bitbit ang kanyang mga plano at gamit. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa taas ng mga kisame o sa ganda ng mga haligi. Bilang isang babaeng dumaan din sa hirap at nakakita ng tunay na pait ng buhay, mabilis niyang naramdaman ang kakaibang bigat ng hangin sa loob ng tahanan ni Lian. Good morning, Mr. Lian. Handa na akong simulan ang inspeksyon para sa renovation ng garden at ng silid ni Nanay Yuffie. Bati ni Risa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lalim na tila nakakabasa ng mga lihim. Salamat, Risa. Gusto ko kasing maging mas komportable si Nanay dito. Minsan kasi, pakiramdam ko ay masyado na siyang nakukulong sa loob. Sagot ni Lian, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap kay Serafina na noon ay pababa ng hagdan. Siyempre naman, love, I also want the best for Nanay. Sabad ni Serafina, ang kanyang boses ay puno ng asukal, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Lumapit siya kay Risa at inilad ang kamay. I'm Serafina, the wife. Siguraduhin mong magugustuhan ko ang mga pagbabagong gagawin mo, ha? I'm very particular with details. Ngumiti si Risa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Don't worry, ma'am. Sanay ako sa mga detalyeng hindi agad nakikita ng karaniwang tao. Habang naglalakad sila patungo sa garden, nadaanan nila si Nanay Yuffie na nakaupo sa isang silya sa gilid ng beranda. Ang matanda ay tila isang anino ng kanyang dating sarili, nakatingin sa malayo at mahigpit na nakahawak sa kanyang laylayan. Sa pagkakataong ito, isang mahalagang sandali ang naganap. Lumapit si Risa, hindi bilang isang arkitekto, kundi bilang isang anak. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagsalita ng malakas. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang malinis na panyo at inabot ito sa matanda nang mapansin niyang may bahagyang dumi sa mga daliri nito. Dumi na tila galing sa pagkakahawak sa lupa o sa mga sulok na hindi nalilinis. Ang pagtatama ng kanilang mga mata ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ngunit sa sandaling iyon, tila may isang lihim na mensahe ang naiparating. Nakita ni Risa ang panginginig ng labi ni Nanay Yuffie at ang takot na pilit nitong itinatago sa ilalim ng kanyang mga pilat sa puso. Nang makahanap ng pagkakataon na silang dalawa lamang ni Lian ang magkasama sa dulong bahagi ng hardin, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Risa. Lian, hindi ako nandito para lang ayusin ang bahay mo. May mali rito. Ang nanay mo, hindi siya mukhang ulyanin. Mukha siyang taong matagal ng biktima ng takot. Ang mga salita ni Risa ay tila isang kidlat na tumama sa dibdib ni Lian. Ano ang ibig mong sabihin? Ang paraan ng pagtingin niya sa asawa mo, Lian? Nakita ko na yan dati. Ganyan ang tingin ng isang taong huling-huli sa leeg. At yung mga pasa sa ilalim ng kanyang kuko na pilit niyang itinatago. Hindi yan nakuha sa katandaan. Nakuha yan sa pagtatangkang kumapit sa gitna ng sakit. Bulong ni Risa, ang kanyang boses ay puno ng babala. Nanigas si Lian sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kanyang hinala ay tila binibigyan na ng hugis ng isang estranghero. Kailangan ko ng tulong mo, Risa. Hindi ko alam
kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Tutulungan kita, Lian, pero kailangan nating mag-ingat. Ang mga taong may suot na maskara ng anghel ang pinakamahirap kalabanin dahil alam nila kung paano baluktutin ang katotohanan. Sagot ni Risa. Ngunit bago pa man makasagot si Lian, isang malamig na tinig ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Mukhang seryoso yata ang usapan niyo tungkol sa garden, ha? Nakatayo si Serafina sa likuran nila. Ang kanyang anino ay mahabang nakahiga sa damuhan. Tila isang madilim na kamay na pilit silang inaabot. May hawak siyang tray ng inumin, ngunit ang paraan ng paghawak niya rito ay tila handa niyang ibagsak ang lahat sa isang iglap. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Lian at Risa, matalas at puno ng hinala. Naisip lang namin na baka kailangang lagyan ng mga security light ang paligid, love, para mas ligtas si nanay kapag naglalakad sa gabi. Mabilis na palusot ni Lian, bagaman ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. Security lights? O baka naman gusto niyo ng mga mata na nakabantay sa bawat galaw ko? Nakakangilong tanong ni Serafina, sabay bitaw ng isang tawang walang kasing pait. Huwag kang mag-alala, Risa. Masunurin akong asawa. Pero tandaan mo, sa bahay na ito, ako ang nakakaalam kung anong sulok ang dapat manatiling madilim. Ang bawat salita ni Serafina ay tila isang babala na ang laro ay nagsisimula na. Sa gitna ng sikat ng araw, naramdaman ni Lian at Risa ang isang matinding ginaw. Ang ginaw na hatid ng isang lihim na unti-unti nang nabubunyag at ang panganib na dala ng bawat hakbang na kanilang gagawin. Huwag kang assuming, matanda ka. Ang akala mo ba ay totoong mahal ka pa ni Lian? Kinakausap ka lang niya dahil sa awa, dahil sa obligasyon, para sa kanya. Isa ka na lang pabigat na pilit niyang binibitbit dahil sa utang na loob. Ang boses ni Serafina ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumalot sa buong pagkatao ni Lian habang siya ay nakatayo sa labas ng silid ng kanyang ina. Ang mga salitang yon ay hindi lamang basta insulto. Bawat titik ay tila isang karayom na direktang tumatarak sa kanyang puso. Hawak ni Lian ang isang maliit na lalagyan ng mainit na suman, ang paboritong kakanin ni Nanay Yuffie, na dinala niya mula sa kanyang maagang pag-alis sa opisina. Nararamdaman ni Lian ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang madilim na eskinita. Nanigas ang kanyang mga kamay sa hawakan ng lalagyan, habang ang bango ng malagkit na kanin ay tila naging amoy ng isang malungkot na alaala. Ang kabalintunaan ay sadyang nakakapanghina. Habang siya ay nag-iisip kung paano pasasayahin ng ina, ang asawang pinagkatiwalaan niya ay abala sa pagdurog sa espiritu nito. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, sapat lamang upang makita ang loob ng silid. Nakaupo si Nanay Yuffie sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga balikat ay nakakubli at ang kanyang ulo ay nakayuko. Tila tinatanggap ang bawat hagupit ng salita ni Serafina na parang isang parusa. Walang luha, walang sigaw. Ang katahimikan ng kanyang ina, ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Lian sa buong buhay niya. Ito ay isang uri ng pagkawasak na hindi nagiiwan ng ingay, kundi isang malalim at madilim na puwang sa pagkatao. Love, nandyan ka na pala? Mabilis na nagbago ang anyo ni Serafina nang mapansin ang anino ni Lian. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng poot, ay biglang naging malambing at puno ng pag-aalala. Kanina ko pa kinakausap si nanay, parang malungkot kasi siya. Sinasabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil nandito tayo para sa kanya. Lumapit si Lian. Bawat hakbang niya sa sahig ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Dinalhan ko si nanay ng suman, yung gusto niya sa palengke. Oh, how sweet! Pero love, baka bawal na kay nanay ang masyadong matamis o malagkit. Baka mabulunan siya o tumaas ang asukal niya, sabi ni Serafina habang kinuha ang lalagyan mula sa kamay ni Lian. Ang paraan ng pagkuha niya ay tila isang tapat na asawa, ngunit ang kanyang mga mata
ay nagbabala kay Nanay Yuffie. Lumuhod si Lian sa harap ng kanyang ina at hinawakan ang mga kamay nito. Nay, kain po kayo. Masarap ito, mainit pa. Tumingin si Nanay Yuffie kay Lian at pagkatapos ay mabilis na sulyap sa likuran nito kung saan nakatayo si Serafina. Salamat anak, pero busog pa si nanay. Baka mamaya na lang. Ang boses ng matanda ay mahina. Tila isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng malakas na hangin. Isang mahalagang sandali ang naganap sa gitna ng kanilang katahimikan. Napansin ni Lian ang isang maliit na pulang marka sa pulso ng kanyang ina. Tila bakas ng mahigpit na pagkakahawak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang markang yon. Ang kanyang hinlalaki ay naramdaman ang panginginig ng balat ni Nanay Yuffie. Hindi nagtanong si Lian, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang alaala ni Lian noong siya ay bata pa. Noong ang mga kamay na ito ang nagpapatahan sa kanya tuwing siya ay may sugat. At ngayon, siya ang walang magawa habang ang kanyang ina ang nasasaktan. Biglang kinuha ni Serafina ang suman at dinala ito sa maliit na mesa sa gilid. I'll just leave it here, nanay. Pero ingat sa pagkain, ha? Ayaw nating magkaroon ng problema sa digestion mo. Ang bawat salita ay tila may double meaning, isang babala na nakatago sa balot ng pag-aalala. Nang tumayo si Lian upang lumabas, lumingon siya muli. Nakita niya si Serafina na dahan-dahang itinatapon ng suman sa basurahan nang mapansin nitong hindi na nakatingin ang asawa habang nakangiti pa rin ito sa kanya. Ang pagkilos na yon ay tila pagtatapon na rin sa lahat ng pagsisikap ni Lian na ibalik ang saya sa kanyang ina. Love, let's go. Hayaan muna nating magpahinga si nanay. Baka lalo lang siyang mapagod kung masyado tayong maraming tanong. Tila ni Serafina sa braso ni Lian. Habang naglalakad sila palayo sa silid, ang tanging naiwan sa isipan ni Lian ay ang imahe ng kanyang ina na nakaupo mag-isa sa dilim, habang ang paborito nitong pagkain ay nasa basura na. Ang bawat hakbang ni Lian ay tila nagpapabigat sa kanyang kalooban. Hanggang kailan ko titiisin ang ganitong dusa para sa katahimikan? Hanggang kailan ako manonood habang ang asawa ko ay unti-unting pinapatay ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng totoo? Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang tumama sa bubong ay tila mga luha ng langit para sa kanilang dalawa. Ngunit sa ilalim ng bawat patak na yon, isang panibagong galit ang nabubuo sa puso ni Lian. Isang galit na hindi na basta-basta mapapatahimik ng kahit anong matatamis na salita mula kay Serafina. Cliffhanger. Sa gitna ng gabi, nagising si Lian sa isang mahinang kalabog mula sa kusina. Pagbaba niya, nakita niya si Nanay Yuffie na nakatayo sa harap ng basurahan. Pilit na kinukuha ang itinapong suman dahil sa matinding gutom, habang si Serafina ay nakatayo sa dilim. Pinapanood ang matanda nang may nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Tignan mo, Lian. Tignan mo ang ginagawa ng nanay mo. Sinasabi ko sa'yo, hindi na siya ang dati nating kilala. Pati basura, kinakain na niya. Kundi ko pa siya naabutan, baka nalaso na siya. Ang boses ni Serafina ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo si Lian sa bukana ng kusina. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa bukas na pinto ng refrigerator na nagbibigay ng isang maputla at nakakatakot na anino sa tagpong nasa kanyang harap. Ang amoy ng nabubulok na basura ay humalo sa malamig na hangin. Isang amoy na habang buhay nang tatatak sa kanyang alaala bilang amoy ng kataksilan. Sa sahig, malapit sa basurahan ay nakaluhod si Nanay Yuffie. Ang kanyang mga kamay na dati ay nag-aruga kay Lian ng may buong linis at dangal ay ngayon ay may bahid ng dumi mula sa basura. Hawak niya ang isang piraso ng malamig at maduming suman, ang pagkaing itinapon ni Serafina kanina. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng karunungan
ay ngayon ay puno ng matinding kahihiyan at takot habang nakatingin sa kanyang anak. Nay! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Lian ay tila isang pabulong na dalangin. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na parang may kung anong humahablot sa kanyang mga bituka at pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala ng matirang dugo. Lumapit si Serafina kay Nanay Yuffie at pilit itong pinatayo. Ngunit ang paraan ng kanyang paghawak sa braso ng matanda ay masyadong mahigpit, sapat na upang mag-iwan ng panibagong marka. Halika na, Nanay. Tama na yan. Nakakahiya kay Lian. Gusto mo bang isipin niya na pinapabayaan kita? Di ba sabi ko sa'yo, kapag nagugutom ka, magsabi ka lang. Bakit kailangan mong magpakababa ng ganito? Ang bawat salita ni Serafina ay isang masterclass ng gaslighting. Ginagamit niya ang bawat pagkakataon upang palabasin na siya ang tagapagligtas at ang matanda ang may problema. Lumingon siya kay Lian. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pekeng luha. Love, kailangan na talaga nating kausapin ang specialist. Lumalala na ang pangingibang tao ni Nanay. I'm so scared for her, Lian. Paano kung bukas, hindi na lang basura ang kainin niya? Paano kung saktan na niya ang sarili niya? Nanatiling tahimik si Lian. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil sa isang uri ng pagkawasak na hindi kayang ilarawan ng salita. Pinanood niya kung paano yumuko ang kanyang ina, tila tinatanggap ang lahat ng bintang. Sa sandaling iyon, habang hinihila ni Serafina ang matanda paalis, aksidenteng nalaglag mula sa nanginginig na kamay ni Nanay Yuffie ang maliit na piraso ng suman na pilit niyang isinalba. Sa halip na tignan ng kanyang sariling kalagayan, ang tingin ng matanda ay nanatili sa pirasong yon na tila ba yon ang huling koneksyon niya sa pagmamahal ng kanyang anak. Isang tahimik na pagsisisi ang dumaan sa kanyang mga mata. Pagsisisi na nakita siya ng kanyang anak sa ganoong kalagayan. Dahan-dahang lumapit si Lian sa basurahan matapos silang makaalis. Pinulot niya ang piraso ng pagkaing nasa sahig. Nararamdaman niya ang dumi sa kanyang mga daliri, ngunit mas nararamdaman niya ang dumi sa kanyang kaluluwa dahil hinayaan niyang mangyari ito. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng katarungan, ngunit ang bawat alaala ng kanyang ina na nagtuturo sa kanya ng pagpapakumbaba ay pumipigil sa kanya na sumabog sa galit. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit hindi upang matulog. Naupo siya sa dilim, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat buntong hininga niya ay tila isang panata. Ang pag-ibig na nadama niya kay Serafina ay tuluyan ng namatay sa malamig na sahig ng kusina, kasama ng itinapong pagkain ng kanyang ina. Ang tanging natitira ay isang matigas at malamig na determinasyon, isang plano na hindi lamang katarungan ang hanap, kundi ang muling pagbabalik ng dangal na ninakaw mula sa kanyang ina. Kinausap niya ang kanyang sarili sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang boses ay tila isang panunumpa na dinala ng hangin. Isang gabi, Serafina. Isang gabi. Ikaw ang hihingi ng tawad sa bawat patak ng luhang pinalabas mo sa mga mata ng aking ina. At sa gabing iyon, walang maskara ang makakapagligtas sa iyo. Habang ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa bintana, tila ito ay isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging bulag. Ngunit kasabay ng liwanag ay ang isang panibagong panganib. Cliffhanger. Kinabukasan, habang wala si Lian, isang hindi kilalang lalaki ang dumating sa bahay. Bit-bit ang mga legal na dokumento para sa paglilipat ng kustodya ni Nanay Yuffie sa isang malayong nursing home na pagmamay-ari ng mga kamag-anak ni Serafina. Nakita ni Nanay Yuffie ang mga dokumento at sa unang pagkakataon, naglakas loob siyang sumigaw.
Ngunit tinakpan ni Serafina ang kanyang bibig at bumulong. Walang maniniwala sa'yo, matanda. Dahil para sa lahat, ikaw ay isa ng baliw. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Risa. Dahil sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman ko ang unti-unting pagkamatay ng lalaking minahalang asawa ko. Ang tinig ni Lian ay parang isang kalawangin na bakal na kinakaladkad sa semento. Puno ng gasgas, mabigat, at masakit pakinggan. Nakaupo siya sa loob ng sasakyan ni Risa, malayo sa mga mapanuring mata ng mga tauhan. Sa kanilang mansyon, ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil. Ang bawat patak sa salamin ay nagpapaalala kay Lian ng mga luhang pilit na itinatago ng kanyang ina. Sa ilalim ng mga ngiting pilit, tumingin sa kanya si Risa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pangunawa na tanging ang mga nakaranas lamang ng matinding pighati ang makakapagbigay. Dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na itim na kahon kay Lian. Ito na ang mga mata na kailangan mo, Lian. Hindi sila kumukurap, hindi sila nagsisinungaling, at higit sa lahat, hindi sila natatakot sa kahit anong maskara. Sa loob ng kahon ay ang mga maliliit na lente, kasing laki lamang ng botones ng polo, na magsisilbing saksi sa mga lihim na nagaganap sa bawat sulok ng bahay. Nararamdaman ni Lian ang lamig ng kagamitan sa kanyang palad. Ito na ang simula ng kanyang pagtataksil sa sarili niyang asawa, isang pagtataksil na kailangan niyang gawin upang mailigtas ang natitirang piraso ng kanyang pamilya. Bakit mo ito ginagawa, Risa? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Tanong ni Lian. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na pagsuko. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Risa bago siya tumingin sa malayo. Dahil ang nanay ko, pumanaw siyang may mga pasa rin sa braso na hindi ko nagawang ipaliwanag noon. Akala ko rin ay ulyanin lang siya. Akala ko ay nadarapa lang siya. Noong nalaman ko ang totoo, wala na siyang hininga para sabihin sa akin kung gaano siya nasaktan. Ayaw kong mangyari sa iyo ang pagsisisi na hanggang ngayon ay kumakain sa buhay ko. Ang pag-amin ni Riza ay tila isang yakap ng katotohanan na nagpapatatag sa kalooban ni Lian. Sa sandaling iyon, ang kanilang alyansa ay hindi na lamang tungkol sa teknolohiya o ebidensya. Ito ay naging isang banal na pangako ng dalawang kaluluwang nais itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Serafina sa ilalim ng marangyang kumot, dahan-dahang bumangon si Lian. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako ng kaba. Gamit ang mga turo ni Risa, isa-isa niyang inilagay ang mga mamata sa mga lugar na hindi paghihinalaan, sa likod ng lumang orasan sa kusina, sa ilalim ng istante sa silid ni Nanay Yuffie, at sa tapat ng pintuan ng banyo. Ang naganap nang pumasok si Lian sa silid ng kanyang ina upang ilagay ang huling kamera. Nakita niya si Nanay Yuffie na gising pa, nakaupo sa tabi ng bintana at nakatingin sa buwan. Sa halip na magtanong, dahan-dahang lumapit si Lian at hinalikan ang nanginginig na kamay ng ina. Ramdam niya ang amoy ng langis na pamahid na tila tanging kaulayaw ng matanda sa dilim. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit sa paghigpit ng hawak ni Nanay Yuffie sa kamay ng anak, tila sinasabi nito na alam niyang may ginagawa si Lian upang tapusin ang kanilang dusa. Pagbalik ni Lian sa kanilang silid, sinalubong siya ng isang boses na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Love, saan ka galing? Bakit hingal na hingal ka yata? Nakatayo si Serafina sa gitna ng silid, ang kanyang mahabang buhok ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng dilim. Ang liwanag mula sa labas ay nagbibigay sa kanya ng isang anyong tila isang multong naghahanap ng biktima. Uminom lang ako ng tubig, love. Masyado yata akong nauuhaw ngayong gabi. Mahinahong sagot ni Lian. Pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga habang itinatago ang maliit na screwdriver sa bulsa ng kanyang pantulog. Lumapit si Serafina at hinawakan ang dibdib ni Lian. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Parang may itinatago ka.
Sigurado ka bang tubig lang ang kinuha mo? O baka naman may iba kang hinahanap sa dilim? Ang bawat salita ni Serafina ay tila isang bitag, isang pagsubok kung hanggang saan ang kayang itago ni Lian. Ngumiti si Lian, isang ngiting kasing peke ng mga pangako ni Serafina. Wala akong itinatago, Serafina. Naghahanda lang ako para sa charity gala natin. Gusto ko kasing maging perpekto ang gabing iyon para sa'yo at para kay nanay. Hinaplos ni Serafina ang pisngi ni Lian. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat nito. Good, dahil ayaw ko ng anumang aberya. Alam mo naman, ayaw nating mapahiya sa harap ng maraming tao, di ba? Nang muling humiga ang dalawa, tila naging isang malaking screen ang isipan ni Lian. Alam niyang simula bukas, ang bawat galaw ni Serafina ay nakatala na. Ang bawat sampal, bawat dura, at bawat pananakot ay magiging bahagi ng kanyang armas. Ang katahimikan ng gabi ay nababalot na ng isang planong kasing talim ng kidlat. Cliffhanger. Kinabukasan, habang nasa opisina si Lian, binuksan niya ang kanyang cellphone upang tignan ang live feed mula sa bahay. Ang unang tagpong nakita niya ay si Serafina na may hawak na gunting, dahan-dahang ginugupit ang paboritong damit ni Nanay Yuffie habang tumatawa, at pagkatapos ay bumulong sa harap ng kamera na tila ba alam niyang may nanonood sa kanya. Akala niyo ba hindi ko kayo nakikita? Isang pirasong papel lang ito, Nanay. Isang lumang litrato na wala namang halaga. Bakit mo ba ito pinahahalagahan ng higit pa sa iyong sariling buhay? Ang malamig na tinig ni Serafina ay umalingaw sa speaker ng cellphone ni Lian habang siya ay nakaupo sa loob ng kanyang madilim na opisina. Sa screen ng kanyang phone, nakikita niya ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kama, mahigpit na hawak ang isang kupas at halos mapunit ng litrato. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng mga alaalang tanging siya na lamang ang nagdadala. Isang malalim na pait ang humukay sa dibdib ni Lian habang pinapanood ang tagpong iyon. Ang bawat buntong hininga ng kanyang ina ay tila isang dagok sa kanyang sariling pagkatao. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang panahong ang ulan ay hindi simbolo ng kalungkutan, kundi ng pagsisikap. 3 dekada na ang nakalilipas sa kanilang maliit na barong-barong sa probinsya. Ang tunog ng bawat patak ng ulan sa bubong na yari sa luma at kalawanging yero ay tila isang malungkot na kanta. Naalala ni Lian ang kanyang ina, si Nanay Yuffie, na noon ay bata pa at puno ng lakas. Nakita niya ang kanyang ina na lumulusong sa baha. Bit-bit ang isang maliit na basket ng mga kakanin na itinitinda nito sa bayan upang may pambili siya ng gamot at gamit sa eskwela. Naalala niya ang isang gabi, nang gabing-gabi na ay wala pa ang kanyang ina. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Nanay Yuffie na basang-basa, nanginginig ang buong katawan at halos hindi na makalakad sa pagod. Ngunit sa likod ng kanyang panginginig, may isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi habang inilalabas mula sa kanyang dibdib ang isang balot ng plastik na tuyo at ligtas mula sa ulan. Sa loob niyon ay ang unang pares ng sapatos na gagamitin ni Lian para sa kanyang pagtatapos sa elementarya. Kahit magutom ako, Lian, basta huwag lang kayong lalakad ng nakayapak sa harap ng maraming tao. Bulong ni Nanay Yuffie noon habang hinahaplos ang buhok ng batang Lian. Ang mga kamay na yon ay magaspang, puno ng kalyo mula sa paglalaba at pagbubukid. Ngunit iyon ang pinakamalambot na haplos na naramdaman ni Lian sa buong buhay niya. Nabalik lamang ang diwa ni Lian sa kasalukuyan nang marinig niya ang tunog ng pagkunit ng papel sa loob ng monitor. Walang habas na pinunit ni Serafina ang lumang litrato sa harap mismo ng mukha ni Nanay Yuffie. Ang litratong iyon, ang tanging alaala ni Nanay Yuffie sa namayapang ama ni Lian, ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, naging maliliit na pirasong tila mga pangarap na dinurog. Diyan nararapat ang mga basura ng nakaraan mo. Huwag mo nang panghawakan ang mga bagay na wala ng silbi, ani Serafina
habang tinatapakan ang mga piraso ng litrato gamit ang kanyang mamahaling takong. Isang tahimik na hikbi ang kumawala sa mga labi ni Nanay Yuffie. Hindi siya lumaban. Hindi siya sumigaw. Dahan-dahan lamang siyang yumuko upang pulutin ang mga pirasong yun. Ang kanyang mga daliring nanginginig ay tila pilit na binubuo ang isang buhay na kailanman ay hindi na mababalik. Isang sandali ng dakilang pagpapakumbaba sa gitna ng matinding kalupitan. Nakita ni Lian kung paano hinalikan ng kanyang ina ang punit na mukha ng kanyang ama sa litrato. Isang kilos ng walang hanggang katapatan na tila hindi kayang unawain ng isang pusong kasing tigas ng bato tulad ng kay Serafina. Nararamdaman ni Lian ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang galit na kanyang nararamdaman ay hindi na lamang basta apoy. Ito ay naging isang malamig na determinasyon na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang bawat sakripisyo ng kanyang ina noong sila ay mahirap pa. Ang bawat pagkakataong hindi ito kumain upang siya ay mabusog. Ang bawat gabing hindi ito natulog upang siya ay mabantayan ay tila mga utang na loob na ngayon ay naniningil sa kanyang puso. Paano ko hinayaang mangyari ito? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Ang mansyong ito na itinayo niya bilang pasasalamat sa kanyang ina ay naging isang gintong kulungan kung saan ang kanyang reyna ay ginagawang alipin ng isang babaeng hindi marunong tumanaw ng kahalagahan ng pag-ibig. Tumayo si Lian mula sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Hindi na sapat ang manood lamang. Hindi na sapat ang mag-ipon ng ebidensya. Nararamdaman niya ang bawat sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Tila ba ang kanilang mga puso ay konektado ng isang invisible na sinulid ng dusa. Lumingon si Lian sa bintana ng kanyang opisina. Nakikita niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Isang lalaking mayaman sa titulo, ngunit naghihirap sa kalooban. Sa sandaling iyon, ang kanyang pag-ibig kay Serafina ay tuluyan ng nabaon sa ilalim ng mga punit na piraso ng litrato ng kanyang ama. Cliffhanger. Habang paalis si Lian sa opisina upang umuwi, nakatanggap siya ng isang video call mula kay Risa. Ang mukha ni Risa ay puno ng takot. Lian, bilisan mo. Nakita ko sa kabilang kamera. Dinala ni Serafina ang isang abogado sa kwarto ni nanay. Pinipilit niya itong pumirma sa isang dokumento habang may hawak siyang isang hiringgilya. Lian, baka hindi na ito simpleng gamot lang. Pirmahan mo na ito, nanay. Isang maliit na pirma lang at mawawala na ang lahat ng paghihirap mo. Hindi mo na kailangang mag-isip, hindi mo na kailangang mapagod. Magpapahinga ka na lang sa isang lugar na mas nararapat para sa'yo. Ang boses ni Serafina ay tila isang malambot na pilus. Ngunit para kay Nanay Yuffie, ito ay kasing talim ng isang labaha na dahan-dahang humihiwa sa kanyang balat. Sa loob ng silid na nababalot ng amoy ng antiseptic at takot, nakatayo si Serafina kasama ang isang lalaking naka-Amerikana. Isang abogado na may malamig na mukha at walang pakialam sa katarungan. Sa ibabaw ng mesa ay ang mga dokumentong mag-aalis ng lahat ng karapatan ni Nanay Yuffie sa kanyang sariling buhay. At sa kamay ni Serafina ay ang isang maliit na hiringgilya na may lamang malinaw na likido. Ayaw ko. Serafina, huwag mong gawin ito sa akin. Pabulong na pagsusumamo ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng kumot, pilit na kumakapit sa huling piraso ng kanyang dangal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na siya ay tao pa rin, hindi isang bagay na maaaring itapon o ipamigay na lamang. Huwag kang matigas ang ulo, matanda ka. Ginagawa ko ito dahil mahal kita, dahil kailangan mong maging panatag, sagot ni Serafina, at sa isang iglap, ang lambing sa kanyang boses ay napalitan ng isang nakakapangilabot na diin. Dahan-dahan niyang inilapit ang hiringgilya sa braso ni Nanay Yuffie. Kapag itinurok ko ito, makakatulog ka ng mahimbing. At sa paggising mo, tapos na ang lahat. Wala nang gulo,
Wala nang Lian na mag-aalala sa'yo. Habang nangyayari ito, si Lian ay parang isang baliw na nagmamaneho sa gitna ng malakas na ulan. Ang tunog ng mga wiper ng kanyang sasakyan ay tila isang mabilis na orasan na bumibilang ng bawat segundo ng panganib. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat pagbusina ng ibang sasakyan ay tila isang panunuya sa kanyang kawalan ng bilis. "Wag po, Diyos ko. Wag niyo pong hayaang mahuli ako." Dalangin ni Lian. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Naalala niya ang bawat pagkakataon na pinili niyang maniwala sa mga kasinungalingan ni Serafina kaysa sa mga tahimik na luha ng kanyang ina. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay tila isang dambuhalang alon na pilit siyang nilulunod. Nang makarating siya sa tapat ng mansyon, hindi na niya hinintay na bumukas ng tuluyan ng gate. Mabilis siyang bumaba at tumakbo patungo sa loob. Ang kanyang mga sapatos ay humahampas sa basang semento. Lumilikha ng tunog na tila mabilis na tibok ng isang pusong naghihingalo. Nilampasan niya ang mga katulong na gulat sa kanyang biglaang pagdating. Sa loob ng silid ni Nanay Yuffie, isang mahalagang sandali ang naganap. Habang pilit na itinuturok ni Serafina ang gamot, ang nanginginig na kamay ni Nanay Yuffie ay hindi humawak sa kamay ng kaaway upang itulak ito. Sa halip, hinawakan niya ang isang maliit na rosaryo na nakasabit sa gilid ng kanyang kama. Ang rosaryong ibinigay ni Lian noong unang sweldo nito. Mahigpit niyang hinawakan ang krus nito. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang bumubulong ng pangalan ng kanyang anak. Ang pananampalataya ng isang ina ay tila naging isang invisible na pader na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang tibagin ng anumang takot. Mabilis na bumukas ang pinto ng silid. Huminto ang lahat. Nakatayo si Lian sa bukana. Basang-basa ng ulan, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa hiringgilya sa kamay ni Serafina at sa nanginginig na anyo ng kanyang ina. "Lian! Love! Mabuti at dumating ka! Buti na lang nandito ka na!" Mabilis na itinago ni Serafina ang hiringgilya sa likod ng kanyang likuran at pilit na ngumiti. Isang nangiting tila walang bahid ng kasalanan. Nagkakaroon kasi ng panic attack si nanay. Kaya balak sana naming bigyan siya ng pampakalma sa tulong ng doktor. Nakakatakot kasi baka saktan niya ang sarili niya. Tumingin si Lian sa abogado. Pagkatapos ay kay Serafina. Nararamdaman niya ang init ng galit na umaakyat sa kanyang ulo, ngunit naaalala niya ang payo ni Risa. Hindi pa ito ang oras para sa huling pagsabog. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa ahas na nasa harap niya. "Abogado? Bakit may abogado rito, Serafina?" Tanong ni Lian. Ang kanyang boses ay malamig at kontrolado, tila isang kalmadong dagat bago ang isang dambuhalang tsunami. Ito ba? Naisip ko lang na habang nandito ang doktor, ayusin na rin natin ang mga paperwork para sa health insurance ni nanay. You know, para hindi tayo mahirapan sa future. Mabilis na palusot ni Serafina habang pasimpleng ibinibigay ang hiringgilya sa abogado upang itago. Lumapit si Lian sa kanyang ina at dahan-dahang kinuha ang kamay nito mula sa pagkakahawak sa rosaryo. Naramdaman niya ang panginginig ng matanda. "Nay, nandito na ako. Hindi na kayo kailangang matakot. Walang magaganap na pirmahan ngayon." Tumingin si Lian kay Serafina. Ang kanyang titig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang pagsasama. "Serafina, lumabas muna kayo. Gusto kong mapag-isa kasama ang ina ko. At ikaw, attorney, siguraduhin mong hindi mawawala ang mga dokumentong yan. Dahil balang araw, kakailanganin natin yan sa harap ng korte." Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Nakita ni Lian ang bahagyang pagkislap ng takot sa mga mata ni Serafina bago ito tumalikod at lumabas. Sa sandaling iyon, alam ni Lian na ang digmaan ay hindi na lamang lihim. Ang bawat hininga niya
ay tila isang panunumpa para sa kaligtasan ng kanyang ina. Cliffhanger. Kinabukasan, habang sinusuri ni Lian ang mga dokumentong naiwan ng abogado, natuklasan niya ang isang nakapanlulumong katotohanan. Hindi lamang ari-arian ang gustong makuha ni Serafina. Sa ilalim ng mga legal na jargon, may isang sugnay na nagpapahintulot sa paggamit ng experimental drugs kay Nanay Yuffie para sa isang medical research kapalit ng malaking halaga ng pera. At sa huling pahina, mayroon ng isang pirma na kamukhang kamukha ng pirma ni Lian, isang palsipikadong pirma na maglalagay sa kanya sa bilangguan kung hindi niya ito mapapatunayang gawa ng kanyang asawa. Love, gawin nating pinakamahalagang gabi ng buhay natin ang charity gala na ito. Gusto kong makita ng buong mundo kung gaano natin kamahal si Nanay. Ang tinig ni Serafina habang nag-aayos siya ng kurbata ni Lian ay kasing tamis ng pulot, ngunit para kay Lian, ito ay tila isang malapot na lason na dahan-dahang pumupuluot sa kanyang leeg. Nakatingin si Lian sa refleksyon ng kanyang asawa sa salamin. Ang magandang mukha, ang tila inosenteng mga mata, at ang mga kamay na kasing lambot ng seda na kamakailan lang ay humahawak ng isang mapanganib na hiringgilya. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng puso ni Lian ay tila isang tunog ng babala. Ang natuklasan niyang palsipikadong pirma sa mga dokumento ay tila isang hatol na nakabitin sa kanyang ulo. Alam niyang sa bawat ngiting ipinapakita niya, sa bawat pagsang-ayon sa mga plano ni Serafina, ay lalong lumalalim ang hukay na kinapapalooban niya. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging mas mahusay na aktor kaysa sa babaeng nasa harap niya. Siyempre, love. Deserve ni Nanay ang lahat ng atensyon at parangal. Sagot ni Lian. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang kalooban ay parang isang gusaling unti-unting gumuguho. Sa hapon na yon, palihim na nakipagkita si Lian kay Risa sa isang tahimik na sulok ng isang lumang simbahan. Isang lugar kung saan ang katahimikan ay nagbibigay ng proteksyon. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya mahahanap sa loob ng kanyang sariling mansyon. Risa, nakita ko na ang mga dokumento. Pinirmahan niya ang pangalan ko. Plano niyang ibenta ang buhay ng nanay ko sa mga kumpanya ng gamot. Bulong ni Lian, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pighati. Hindi agad sumagot si Risa. Hinawakan niya ang balikat ni Lian, isang haplos na puno ng pakikiramay. Lian, hindi na lang ito tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay tungkol sa kaligtasan niyo. Ang charity gala ay magaganap sa susunod na linggo. Doon natin itatayo ang entablado para sa kanyang pagbagsak. Pero kailangan mong siguraduhin na sa mga darating na araw, wala siyang mapapansin na kahit anong pagbabago sa'yo. Nang umuwi si Lian, inabutan niya ang isang tagpo sa hapagkainan na tila ng sakit at pagtitiis. Nakaupo si Nanay Yuffie, pilit na isinusubo ang pagkaing inihanda ni Serafina. Nakita ni Lian kung paano dahan-dahang hinaplos ni Serafina ang likod ng matanda. Ngunit ang mga daliri nito ay tila nananakot. Tila ba sinasabi na bawat subo ay may kapalit na dusa. Lumapit si Lian at naupo sa tabi ng kanyang ina. Nay, masarap po ba ang ulam? Tumingin ang matanda sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawan ng luhang hindi pwedeng umagos. Masarap, anak. Napakabuti ng asawa mo. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Ang mga salitang yon ng kanyang ina ay tila isang latay sa budhi ni Lian. Alam niyang sinasabi iyon ni Nanay Yuffie upang hindi siya mag-alala, upang mapanatili ang kapayapaan na akala ng matanda ay mayroon pa sila. Hinawakan ni Lian ang nanginginig na kamay ng ina sa ilalim ng mesa, isang mahigpit na pisil na tila nagsasabing, konting tiis na lang, Nay. Malapit na tayong lumaya. Sa gitna ng hapunan, biglang nagsalita si Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Love, naisip ko, sa gabi ng gala,
dapat may espesyal na video presentation tayo. Yung nagpapakita ng journey ni nanay mula sa hirap hanggang sa marangyang buhay na ibinigay natin sa kanya. Gusto kong maiyak ang lahat sa tuwa. Isang malamig na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Lian. Magandang ideya yan, Serafina. Hayaan mong ako na ang mag-asikaso ng video. May mga footage na ako na siguradong hindi makakalimutan ng sino mang makakapanood. Ang bawat segundo ng gabing iyon ay naging isang laro ng pusa at daga sa loob ng isipan ni Lian. Habang si Serafina ay abala sa pagpili ng kanyang mamahaling gown para sa gala, si Lian naman ay abala sa pagbubuo ng mga piraso ng ebidensya na tatapos sa karera ng asawa. Ang bawat files na ipinapadala ni Risa, ang bawat video clip mula sa mga lihim na kamera, ay tila mga bala na inihahanda niya para sa huling pagtutuos. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, hindi mawala ang pangamba sa kanyang puso. Paano kung mas maunang kumilos si Serafina? Paano kung mapansin nito ang mga kamera, ang bawat yabag ng mga paa sa hallway, ang bawat kalansing ng kubyertos, ay tila nagiging sanhi ng kanyang pagkapraning. Bago matapos ang gabi, pumasok si Lian sa silid ni Nanay Yuffie. Tulog na ang matanda, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng pagod. Pinagmasdan ni Lian ang kanyang ina, ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding bugso ng emosyon, isang halo-halong galit, pagmamahal at pag-asa. Nay, pangako, ang gabi ng gala, ang magiging huling gabi ng iyong pagluha. Bulong ni Lian sa gitna ng kadiliman. Cliffhanger, kinabukasan, habang tinatapos ni Lian ang video presentation kasama si Risa, isang hindi inaasahang tawag ang dumating mula sa security ng bahay. Sir Lian, nahanap po ni Ma'am Serafina ang isa sa mga kamera na nakatago sa library. Galit na galit po siya at hinahanap kayo ngayon din. Lian, ipaliwanag mo ito sa akin. Ano ang ginagawa ng maliit na makinang ito sa likod ng mga libro ko? Espiya mo ba ako sa sarili nating pamamahay? Ang boses ni Serafina ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng malaking sala nang makauwi si Lian. Nakatayo ang kanyang asawa sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. At sa pagitan ng kanyang mga daliri, ay hawak niya ang maliit na kamera na itinago ni Lian sa library. Ang bawat salita ni Serafina ay puno ng lason, isang uri ng galit na hindi nanggagaling sa pagkagulat, kundi sa pakiramdam na unti-unti nang nasusukol ang kanyang mga lihim. Nararamdaman ni Lian ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na kulungan. Ang bawat tibok nito ay tila isang mabilis na yabag ng panganib na papalapit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pinaghirapang plano ay tila isang kastilyong buhangin na handa ng gumuho sa isang malakas na ihip ng hangin. Ngunit sa kabila ng takot, isang malamig na katinuan ang nanahan sa kanyang isipan. Alam niyang kapag nagpakita siya ng kahinaan ngayon, tuluyan na silang mawawalan ng pagkakataon ng kanyang ina. Serafina, kalma lang, hayaan mong magpaliwanag ako, sabi ni Lian. Ang kanyang boses ay pilit na pinanatiling pantay kahit na ang kanyang kalooban ay parang isang daluyong na nagngangalit. Kalma, paanong hindi ako magagalit? Pinagkatiwalaan kita, Lian. Ibinigay ko ang buong buhay ko para sa pamilyang ito, para alagaan ang nanay mo na halos hindi na tayo makilala. Tapos ganito ang igaganti mo sa akin? Binabantayan mo ang bawat galaw ko? Muling bulyaw ni Serafina at sa pagkakataong ito, mabilis siyang naglabas ng panyo upang punasan ang kanyang mga mata. Isang mabilis na pagbabago mula sa galit patungo sa pagiging biktima. Isang sining ng manipulasyon na kabisadong-kabisado na niya. Sa gitna ng tensyon, isang mahalagang sandali ang naganap. Mula sa madilim na sulok ng hallway, lumabas si Nanay Yuffie. Nakita ng matanda ang panginginig ng mga kamay ng kanyang anak. Sa halip na lumapit kay Serafina o magtago sa takot,
Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Lian at hinawakan ang laylayan ng kanyang polo. Isang mahigpit na hawak. Tila ba sinasabi nito sa anak na huwag siyang bibitaw, na nandito lang ang kanyang ina para sa kanya. Ang init ng tuyong palad ng ina sa kanyang braso ay tila nagbigay kay Lian ng lakas na kailangan niya upang harapin ang ahas na nasa kanyang harap. Love, makinig ka. Pagsisinungaling ni Lian, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kay Serafina. Inilagay ko ang mga kamera na yan dahil natatakot ako. May mga natatanggap akong banta sa kumpanya. Natatakot ako na baka may pumasok dito at saktan kayo ni nanay habang wala ako. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayaw ko nang dagdagan ang iniisip mo sa pag-aalaga kay nanay. Sandaling tumigil si Serafina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri, tila naghahanap ng kahit anong butas sa kwento ni Lian. Banta? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangang maging lihim? Dahil ayaw kong mag-alala ka, Serafina. Nakikita ko kung gaano ka na napapagod sa pag-aalaga sa ina ko. Ayaw ko nang maging pabigat pa sa iyo ang mga problema ko sa trabaho. Patuloy ni Lian, habang dahan-dahang lumalapit sa asawa upang hawakan ang mga kamay nito. Patawarin mo ako kung naging lihim ito. Gusto ko lang talagang maging ligtas kayo. Dahan-dahang lumambot ang anyo ni Serafina. Ngunit alam ni Lian na ito ay pansamantala lamang. Ang pagdududa ay nakatanim na sa isipan nito. At ang bawat hakbang ni Lian mula ngayon ay kailangan ng maging perpekto. Sana sinabi mo sa akin, love. Nasaktan talaga ako, sabi ni Serafina sa isang pabulong na tinig habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Lian. Ngunit sa pagyakap niya, naramdaman ni Lian ang talas ng mga kuko ni Serafina sa kanyang likod. Isang paalala na ang babaeng ito ay hindi kailanman magiging kampante. Nang gabing iyon, matapos mapakalma si Serafina, mabilis na nagpadala ng mensahe si Lian kay Risa. Nahanap niya ang isa. Kailangan na nating ilipat ang lahat ng natitirang footage sa isang secure na server ngayon din. Baka mas lalong maghinala iyon. Hindi nagtagal. Tumunog ang phone ni Lian. Isang mensahe mula kay Risa na nagpadurog sa kanyang puso. Lian, napanood ko sa camera sa kwarto ni Serafina kanina. Habang wala ka, kinausap niya ang nursing home. Pinapa-advance niya ang paglipat kay Nanay Yuffie. Bukas na bukas din, bago pa ang gala, kukunin na nila ang nanay mo. Wala na tayong oras, Lian. Ang balitang yon ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa lahat ng pandama ni Lian. Ang bawat segundo ay naging mahalaga. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging kasing bigat ng isang hatol na kamatayan. Paano ko maililigtas ang nanay ko kung bukas ay kukunin na siya? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan, tila isang sigaw sa gitna ng isang masukal na kagubatan. Lumingon si Lian kay Nanay Yuffie, na noon ay payapang natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanyang kinabukasan ay nakabitin na sa isang manipis na sinulid. Ang galit ni Lian ay hindi na lamang apoy. Ito ay naging isang dambuhalang sunog na handang tumupok sa lahat ng kasamaang humaharang sa kanyang landas. Cliffhanger, kinabukasan, maagang nagising si Lian sa tunog ng isang sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang isang puting van na may nakasulat na pangalan ng isang pribadong mental institution. Lumabas si Serafina na may dalang mga dokumento at isang malapad na ngiti habang bumubulong sa hangin. Oras na para magpaalam, nanay. Sa lugar na pupuntahan mo, wala nang Lian na makakarinig sa iyong mga hiling. Masyado nang matagal ang pagtitiis ko sa bahay na ito, nanay. Oras na para lumugar ka sa kung saan ka talaga nararapat. Sa isang lugar na hindi mo na kailangang maging pabigat sa amin. Ang boses ni Serafina ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng umaga. Nakatayo si Lian sa itaas ng hagdan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pigil na galit habang pinapanood ang dalawang lalaking nakasuot
ng uniforme ng puti na pilit na itinatayo si Nanay Yuffie mula sa kanyang silya. Ang bawat kilos ng mga lalaki ay tila paglapastangan sa kaisa-isang hiyas ng kanyang buhay. Sa labas, ang puting van ay tila isang dambuhalang kabaong na naghihintay na lamunin ang kanyang ina. Nararamdaman ni Lian ang pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo para sa lakas. Ang ironya ng sitwasyon ay sadyang nakakapanlumo. Habang ang sikat ng araw ay nagsisimulang magbigay ng liwanag sa mundo, ang kadiliman naman ay tuluyan nang bumabalot sa kanilang tahanan. "Serafina! Anong ibig sabihin nito?" Sigaw ni Lian habang mabilis na bumababa ng hagdan. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pait na halos hindi na niya malunon. "Love, don't be so dramatic. This is for her own good," sagot ni Serafina. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging malambing na tila ba isang huwarang asawa lamang siya na gumagawa ng mahirap na desisyon. "Nakita mo naman ang nangyari kagabi, di ba? The hallucinations, the agitation. Hindi na natin siya kayang alagaan dito. She needs professional help, and this institution is the best in the country." Lumapit si Lian sa kanyang ina at hinarangan ng mga lalaki. "Bitawan niyo siya. Walang kukuha sa kanya. Lian, please, listen to me." Pagpapatuloy ni Serafina habang dahan-dahang lumalapit at hinahawakan ng braso ni Lian. "Tomorrow is the gala. Thousands of people will be watching us. How can we focus on the charity event if we're constantly worried that Nanay might hurt herself or burn the house down? This is the right time, love, para maging payapa na rin ang isip mo." Sa gitna ng kaguluhan, isang mahalagang sandali ang naganap. Habang pilit na hinihila ng mga lalaki si Nanay Yuffie, mahigpit na hinawakan ng matanda ang kamay ni Lian. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay biglang naging kalmado. Tumingin siya kay Lian at dahan-dahang umiling. Tila sinasabing, huwag nang lumaban ng anak upang hindi ito mapahamak. Ang init ng palad ng ina, ang gaspang ng kanyang balat na dumaan sa libu-libong sakripisyo, ay tila isang huling basbas na nagpapatatag sa kalooban ni Lian. "Hindi niyo siya pwedeng dalhin ngayon," sabi ni Lian. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at puno ng awtoridad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Serafina. "Kung dadalhin niyo siya ngayon, anong sasabihin natin sa mga press bukas? The gala is about our family's love for our elders. Ang highlight ng gabi ay ang pag-akyat ni Nanay sa entablado kasama natin. Kung wala siya doon, iisipin ng mga tao na may itinatago tayo. Iisipin nila na ang lahat ng donasyong kinokolekta natin ay isang malaking palabas lang." Nakita ni Lian ang panandaliang pag-aalinlangan sa mga mata ni Serafina. Ang kasakiman nito sa titulo at reputasyon ay mas matimbang pa sa pagnanais nitong itapon ng matanda. "Isang gabi, Serafina. Isang gabi na lang," patuloy ni Lian habang dahan-dahang inilalayo ang mga kamay ng mga lalaki mula sa kanyang ina. "Pagkatapos ng gala, kapag nakuha na natin ang suporta ng lahat, saka natin siya dalhin sa institusyon. Pero ngayon, kailangan natin ang presensya niya para sa imahe ng pamilyang ito." Sandaling tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng hangin na pumapasok sa bukas na pinto. Pagkatapos ng ilang segundo, tumango si Serafina sa mga lalaki. "Fine. But just for tonight, Lian. Bukas na bukas din, pagkatapos ng party, ayaw ko na siyang makita sa bahay na ito. Is that clear?" Huminga ng malalim si Lian, isang hiningang puno ng pasasalamat at panibagong plano. "Salamat, Serafina. Gagawin nating perpekto ang gabing ito." Nang makaalis ang mga lalaki at ang puting van, dinala ni Lian ang kanyang ina pabalik sa silid nito. Ngunit habang naglalakad siya sa hallway, naramdaman niya ang matalas na titig ni Serafina sa kanyang likod. Alam niyang hindi pa tapos ang laban.
Ang bawat segundo ay tila isang mitya na dahan-dahang nauubos. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Lian kay Risa. Nagawa ko siyang pigilan, pero hanggang bukas na lang ang oras natin. Handa na ba ang lahat para sa gabi ng pagtutuos? Ang tugon ni Risa ay tila isang hudyat ng nalalapit na unos. Handa na ang lahat, Lian. Pero mag-ingat ka. May nahanap si Serafina sa computer mo kaninang umaga bago dumating ang van. Hindi ko alam kung ano, pero nakita ko sa kamera na kinuhanan niya ito ng litrato. Nanigas si Lian. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Paano kung nalaman na niya ang tungkol kay Risa? Paano kung ang lahat ng ito ay isa ring bitag ni Serafina? Ang katahimikan sa paligid ay naging nakakapangilabot. Lumingon si Lian sa dulo ng hallway at nakita niya si Serafina na may hawak na wine glass. Nakangiti sa kanya habang itinataas ang baso na tila ba nagsa-celebrate na ito sa kanyang nalalapit na panalo. Cliffhanger. Sa gitna ng paghahanda para sa gala ng gabing iyon, isang hindi kilalang sobre ang iniwan sa tapat ng pintuan ni Lian. Pagbukas niya, tumambad ang mga litrato niya at ni Risa na magkasama sa simbahan. At sa likod niyon ay may nakasulat na pulang tinta. Alam ko ang lahat, love. Handa ka na bang mapahiya sa harap ng buong mundo bukas? Akala mo ba, Lian, hindi ko mapapansin ang bawat lihim mong pag-alis? Akala mo ba ay ganoon ako kamanhid para hindi maramdaman na ang asawa ko ay unti-unti nang lumalayo sa piling ko? Ang tinig ni Serafina ay tila isang malamig na haplos ng bakal sa gitna ng kadiliman ng kanilang silid. Nakatayo si Lian sa tapat ng salamin. Hawak ang mga litratong nagpapakita ng kanyang pakikipagtagpo kay Risa. Ang bawat imahe ay tila isang ebidensya ng isang krimeng hindi naman niya ginawa. Ngunit sa ilalim ng mapanuring mata ng kanyang asawa, ang lahat ay nagmumukhang pagtataksil. Nararamdaman ni Lian ang pagbilis ng kanyang hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng isang napakalapit na panganib. Love, magpaliwanag ka. Sino ang babaeng ito? At bakit kailangang sa loob pa ng simbahan kayo magkita kung wala kayong itinatago? Lumapit si Serafina. Ang kanyang pabango ay tila naging amoy ng isang nakakasakal na bitag. Hinawakan niya ang pisngi ni Lian, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Lian ang panginginig ng sarili niyang laman sa tindi ng pandidiri at takot. Arkitekto siya, Serafina. Si Risa ang pinagkakatiwalaan ko para sa renovation. Marami tayong kailangang ayusin bago ang gala at ayaw ko lang na ma-stress ka sa mga teknikal na detalye. Pagsisinungaling ni Lian, ang kanyang boses ay pilit na pinapanatiling matatag kahit na ang kanyang kalooban ay parang isang dagat na hinahampas ng malalakas na alon. Nagkita kami sa simbahan dahil doon siya nanggaling sa isang charity work. Wala itong mali siya, love. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Serafina. Arkitekto? O baka naman arkitekto ng pagkasira ng pagsasama natin. Tandaan mo, Lian, lahat ng meron ka ngayon, ang posisyon mo, ang dangal mo, ay nakadepende sa katatagan ng pamilyang ito. Huwag mong susubukan na saktan ako dahil kapag bumagsak ako, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Ang bawat salita ni Serafina ay tila isang pagbabanta na hindi lamang para sa kanyang karera, kundi para na rin sa buhay ng kanyang ina. Pagkaalis ni Serafina sa silid, mabilis na napaupo si Lian sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang pinupunit ang mga litrato. Tila ba sa bawat pagpunit niya ay nababawasan ang bigat ng kanyang pagkakamali. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang mahalagang sandali ang naganap. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Nanay Yuffie. Hindi nagsalita ang matanda. Lumapit lamang ito kay Lian at dahan-dahang hinaplos ang kanyang likod. Isang kilos na tila nagsasabing alam niya ang lahat ng pasakit na dinaranas ng kanyang anak. Kinuha ni Nanay Yuffie ang isang maliit na baso ng tubig at iniabot ito kay Lian. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa katahimikang yon,
Naramdaman ni Lian ang isang uri ng kapayapaan na tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Ito ay isang paalala na kahit ang buong mundo ay bumagsak, mananatili ang pagmamahal na nagluwal sa kanya sa mundong ito. Magiging maayos din ang lahat, anak. Bulong ng matanda. Ang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng pag-asa. Nang sumunod na araw, ang buong mansyon ay naging abala para sa charity gala. Ang tunog ng mga kagamitang inilalatag, ang mga bulaklak na inaayos, at ang mga ilaw na sinusubukan ay tila isang orkestra ng pagbabalat kayo. Sa kabila ng banta ni Serafina, hindi tumigil si Lian. Palihim siyang nakipag-ugnayan kay Risa sa pamamagitan ng isang bagong burner phone. Handa na ang videolan, lahat ng footage ng pagmamalupit niya, ang pagtatapon ng pagkain, ang pagpilit sa mga dokumento. Lahat ay nakahanda na para i-play sa malaking screen sa gitna ng programa. Mensahe ni Risa. Pero kailangan mong maging mabilis. May hinala ako na may plano rin si Serafina na hiyain ka sa harap ng mga bisita. Nararamdaman ni Lian ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang gabi ng gala ay tila isang malaking entablado kung saan ang bawat isa ay may hawak na kutsilyo sa likuran. Habang isinusuot niya ang kanyang mamahaling tuksido, pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Ang lalaking nakikita niya ay hindi na ang bulag na asawa ni Serafina. Ito ay isang lalaking handang itaya ang lahat para sa katarungan. Sa labas ng silid, narinig ni Lian ang tunog ng pagdating ng mga unang bisita. Ang tawanan, ang kalansing ng mga baso, at ang marangyang musika ay tila isang panunuya sa madilim na lihim na nakatago sa loob ng kanilang tahanan. Lumabas si Lian at sinalubong si Serafina na noon ay napakaganda sa kanyang suot na gown. Tila isang reyna ng kadiliman na nakasuot ng liwanag. Are you ready, love? This will be the night that everyone will remember. Bulong ni Serafina habang nakakapit sa kanyang braso. Ngumiti si Lian. Isang nangiting puno ng nakatagong pait. Oo, Serafina. Siguradong hinding-hindi nila malilimutan ang gabing ito. Habang naglalakad sila patungo sa ballroom, isang katulong ang lumapit kay Lian at bumulong ng may takot. Sir, si Nanay Yuffie po. Bigla siyang nawala sa kanyang silid. Kanina ko pa po siya hinahanap pero hindi ko siya makita. Nanigas ang buong katawan ni Lian. Tumingin siya kay Serafina na noon ay abala sa pakikipaggitian sa mga bisita. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang puso. Nasaan ang kanyang ina? At ano ang ginawa ni Serafina upang masiguro na hindi ito makakapagsalita sa gabing ito? Cliffhanger. Sa gitna ng pagbubukas ng programa, habang nakatayo si Lian sa entablado upang magbigay ng panimulang salita, biglang bumukas ang mga higanting screen sa likuran niya. Ngunit sa halip na ang inihandang video ni Risa, lumabas ang isang live feed mula sa basement ng mansyon. At doon, nakitang nakagapos si Nanay Yuffie habang si Serafina ay may hawak na sulo. Dahan-dahang lumalapit sa isang tumpok ng mga lumang gamit. Anak, huwag mong tignan. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ang boses ni Nanay Yuffie na nanggagaling sa mga higanting speaker sa loob ng marangyang ballroom ay tila isang pabulong na dalangin na dumaan sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Nakatayo si Lian sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel sa ilalim ng nakakasilaw na spotlight. Ang bawat mata ng mga tanyag na bisita, mga negosyante at mga press ay nakapako sa kanya at sa nakapanlulumong tagpo sa likuran niya. Sa malaking screen, ang basement ng mansyon na dati ay bodega lamang ng mga lumang gamit ay nagmukhang isang madilim na selda. Nakagapos si Nanay Yuffie sa isang lumang silyang kahoy. Ang kanyang puting buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit nananatiling may dangal. At sa harap niya, nakatayo si Serafina, hindi ang Serafina na kilala ng lahat na mapagmahal at mabait, kundi isang babaeng ang mukha ay tila nilamon na ng ganap na kasamaan. May hawak siyang sulo, ang apoy nito ay sumasayaw sa dilim.
nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa kanyang mapanuyang ngiti. Ang ganda ng palabas natin, di ba love? Ang tinig ni Serafina ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kahit wala siya doon, ginamit niya ang audio system ng mansyon upang direktang magsalita sa mga bisita. Akala mo ba, Lian, ay ganoon ako kadaling talunin? Akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa mga kamera mo? Tungkol kay Risa. Ngayon, tignan natin kung gaano kahalaga sa iyo ang katarungan kung ang kapalit nito ay ang abo ng iyong sariling ina. Nararamdaman ni Lian ang paghinto ng mundo sa paligid niya. Ang bawat bulong ng mga bisita ay tila naging malalakas na sampal sa kanyang pandinig. Ang kahihiyan o hiya na dati ay iniiwasan niya ay wala na. Ang tanging natitira ay ang matinding takot para sa buhay ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hawak na mikropono. Ang metal nito ay tila kasing lamig ng isang bangkay. Isang mahalagang sandali ang naganap sa gitna ng nakakangilong takot. Sa screen, pilit na ngumiti si Nanay Yuffie kay Lian. Lian, anak, huwag kang susuko. Huwag mong hayaang talunin ka ng dilim. Kahit mawala ako, mananatili ang katotohanan. Ipakita mo sa kanila. Ipakita mo kung sino talaga siya. Ang boses ng matanda ay hindi nanginginig. Sa kabila ng gapos, sa kabila ng banta ng apoy, ang pag-ibig niya sa anak ang nagsilbing kanyang kalasag. Nararamdaman ni Lian ang isang matinding bugso ng emosyon, isang halo ng galit na tila sumasabog na bulkan at pagmamahal na kasing lawak ng karagatan. Pilit niyang pinatatag ang kanyang tayo. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Tila ba tinitignan niya ang mga mata ni Serafina sa kabilang panig. Serafina, akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Ang boses ni Lian ay gumaralgal, ngunit puno ng determinasyon. Ang apoy na hawak mo ay hindi lamang susunog sa bodega. Susunog din iyan sa lahat ng maskarang isinuot mo. Sa harap ng lahat ng taong ito, pinatunayan mo lang kung anong uri ka ng halimaw. Mabilis na nag-iba ang takbo ng usapan nang biglang mag-flicker ang screen. Sa isang sulok ng ballroom, nakita ni Lian si Risa na mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Ang pawis ay umaagos sa kanyang noo. Sa isang iglap, nahati ang screen sa dalawa. Sa kabilang bahagi, lumabas ang mga footage na nakolekta ni Lian sa loob ng maraming linggo. Ang pananampal ni Serafina kay Nanay Yuffie, ang pagpilit sa mga dokumento, at ang pagtatapon ng pagkain sa basura. Ang mga bisita na kanina ay nagtataka ay ngayon ay puno na ng matinding galit at pandidiri. Ang mga kamera ng press ay nagsimulang kumuha ng litrato, hindi kay Lian, kundi sa screen kung saan kitang-kita ang tunay na anyo ng babaeng itinuring nilang huwaran. Serafina, tapos na ang palabas mo, sigaw ni Lian. Ang mga pulis ay papunta na sa basement. Hindi mo na kami matatakot. Ngunit sa screen, imbes na matakot, ay tumawa ng malakas si Serafina. Isang tawang tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Dahan-dahan niyang inilapit ang sulo sa isang tumpok ng mga tuyong kurtina sa tabi ni Nanay Yuffie. Kung babagsak ako, Lian, sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Ang katarungang hinahanap mo ay magiging abo kasama ng matandang ito. Nararamdaman ni Lian ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang bawat segundo ay tila 1,000,000 taon. Hindi na siya naghintay pa. Binitawan niya ang mikropono at tumakbo pababa ng entablado. Nilalagpasan ang mga bisitang tila mga estatwa sa gulat. Ang kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang pusong naghahab sa huling pagkakataon. Nanay, Nay, ang tanging nasabi ni Lian habang binabagtas ang mahabang hallway patungo sa basement. Ang bawat pintuan na dinadaanan niya ay tila isang hadlang na kailangang gibain. Ang amoy ng usok ay nagsisimula nang humalo sa marangyang pabango ng mansyon. Nang marating niya ang pinto ng basement, nararamdaman niya ang init na nanggagaling sa loob. Ang pinto ay nakalak mula sa labas. Gamit ang buong lakas ng kanyang balikat,
Paulit-ulit niyang hinampas ang pinto. Ang bawat tama ng kanyang katawan sa matigas na kahoy ay tila pagpapatunay ng kanyang pagsisisi sa bawat pagkakataong hindi niya pinrotektahan ang kanyang ina. Sa wakas, sa isang malakas na huling tulak, bumukas ang pinto. Ang usok ay agad na sumalubong sa kanya, nagpapaiyak sa kanyang mga mata at nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sa gitna ng makapal na usok, nakita niya ang apoy na dahan-dahang gumagapang patungo sa silya ni Nanay Yofi. At sa dilim, isang anino ang lumabas, si Serafina. May hawak na matalim na piraso ng basag na bote. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Huwag kang lalapit, Lian. Kung hindi, uunahin ko ang nanay mo bago ako mamatay." Cliffhanger. Habang unti-unting lumalapit si Serafina kay Nanay Yuffie gamit ang basag na bote, at ang apoy ay nagsisimula ng lamunin ng paligid. Narinig ang malakas na tunog ng sirena ng pulis sa labas. Ngunit sa isang iglap, biglang nawalan ng malay si Nanay Yuffie dahil sa usok. At si Serafina ay tumalon patungo kay Lian para sa isang huling desperadong pagsalakay. Sino ang maliligtas ni Lian? Ang kanyang ina na nalalamon na ng apoy, o ang kanyang sarili mula sa galit ng asawang nawala na sa katinuan? "Mamatay tayong lahat dito, Lian. Kung hindi ako magiging masaya, walang pamilyang matitira sa'yo." Ang huling pagsigaw ni Serafina ay tila isang sumpa na humalo sa lagitik ng naglalagablab na apoy sa loob ng basement. Ang kanyang mukha, na dati ay larawan ng kagandahan, ay ngayon ay puno ng pait at kawalan ng katinuan habang pilit niyang itinusok ang hawak na basag na bote patungo kay Lian. Ngunit hindi ang sariling kaligtasan ang iniisip ni Lian. Sa gitna ng makapal na usok na parang isang madilim na kumot na bumabalot sa paligid, ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang dako. Sa kanyang ina na walang malay at tila unti-unti nang nilalamon ng init. Mabilis na iniwasan ni Lian ang pagsalakay ni Serafina. Hindi niya ito tinumbasan ng dahas. Sa halip, ginamit niya ang huling lakas ng kanyang pagkatao upang itulak palayo ang asawa. Hindi dahil sa galit, kundi upang magkaroon ng daan patungo sa kanyang ina. Ang bawat hakbang niya sa nagbabagang sahig ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako, ngunit ang hapdi sa kanyang mga paa ay walang-wala kumpara sa hapdi na nararamdaman ng kanyang budhi. "Nanay! Nay! Gising po!" Pabulong na pagsusumamo ni Lian habang mabilis na kinakalag ang mga tali sa kamay ni Nanay Yuffie. Ang bawat hibla ng lubid ay tila naging kasing tigas ng bakal dahil sa takot. Nararamdaman niya ang init ng apoy na dahan-dahang humahalik sa kanyang balat. Ang amoy ng nasusunog na tela ay nakakasakal. Ngunit ang tanging hangin na gusto niyang malanghap ay ang hininga ng kanyang ina. Ang naganap sa gitna ng nagngangalit na sunog. Habang pilit na binubunot ni Lian ang mga huling buhol, nagmulat ng mata si Nanay Yuffie. Sa kabila ng panghihina, ang unang ginawa ng matanda ay hindi ang humingi ng tulong, kundi ang haplusin ang mukha ni Lian gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Isang haplos na puno ng pagpapatawad, isang haplos na nagsasabing sa gitna ng impyernong ito, sapat na ang makita ang kanyang anak na ligtas. Ang luha ni Lian ay pumatak sa pisngi ng ina, isang patak ng pagsisisi na humalo sa abo at pawis. "Anak, iwan mo na ako. Iligtas mo ang sarili mo." Pabulong na sabi ng matanda. "Hinding-hindi, Nay. Kung mamamatay tayo, magkasama tayo. Pero pangako, ilalabas kita rito." Sagot ni Lian. Ang kanyang boses ay tila isang panunumpa na dinala ng hanging puno ng usok. Binuhat ni Lian ang kanyang ina. Ang bigat ng katawan ni Nanay Yuffie ay tila wala sa kanyang mga bisig. Mas mabigat pa ang pasakit na dinala ng matanda sa loob ng maraming buwan. Habang naglalakad siya palabas, nakita niya si Serafina na nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa apoy habang tumatawa ng mahina, isang tawang puno ng pagkatalo.
Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng ambisyon, at ang lahat ng maskarang isinuot niya ay unti-unti nang nagiging abo sa paligid niya. Sa labas ng mansyon, ang marangyang charity gala ay naging isang eksena ng kaguluhan. Ang mga bisita ay nakatayo sa malayo. Ang kanilang mga mamahaling damit ay may bahid ng abo habang pinapanood ang pagdating ng mga bumbero at pulis. Ang kahihiyan o hiya na kinatatakutan ni Serafina ay naging isang ganap na realidad. Sa harap ng lahat, lumabas si Lian mula sa makapal na usok. Bitbit ang kanyang ina na tila isang hiyas na nailigtas mula sa kailaliman ng lupa. Mabilis na sumalubong si Risa at ang mga medical team. Inilapag ni Lian ang kanyang ina sa stretcher. Ang kanyang mga kamay ay puno ng uling at sugat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Nanay Yuffie. Ang bawat tunog ng sirena ay tila isang musika ng kalayaan. Sa kabilang banda, nakita ng lahat kung paano inilabas ng mga pulis si Serafina mula sa nasusunog na bahay. Nakaposas ang kanyang mga kamay, ang kanyang gown ay punit-punit, at ang kanyang muka ay wala ng bahid ng kapangyarihan. Wala ni isa sa mga dati niyang kaibigan ang lumapit. Ang lahat ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri at awa. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang legal. Ito ay isang panlipunang kamatayan na mas masakit pa sa anumang bilangguan. Tumingin si Lian sa nasusunog na mansyon. Ang gusaling iyon ay simbolo ng kanyang pagkabulag, ng kanyang pagkakamali, na unahin ang yaman kaysa sa tunay na pagmamahal. Habang ang mga apoy ay dahan-dahang naaapula, nararamdaman ni Lian ang pagsisimula ng isang bagong umaga. Hindi na ito tungkol sa mga titulo o sa laki ng bahay. Ito ay tungkol sa bawat hininga ng kanyang ina na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa ilalim ng pangangalaga ng mga doktor. Hinawakan ni Risa ang balikat ni Lian. "Tapos na, Lian. Ligtas na kayo." "Salamat, Risa. Dahil sa iyo nakita ko ang liwanag bago pa naging huli ang lahat," sagot ni Lian. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa kabila ng kaligtasan, alam ni Lian na ang paghilom ay hindi magiging madali. Ang mga sugat sa balat ay maglalaho. Ngunit ang mga sugat sa puso ni Nanay Yuffie ay mangangailangan ng mahabang panahon ng pagkalinga at pagmamahal. Cliffhanger. Habang paalis ang ambulansya na nagdadala kay Nanay Yuffie at Lian, isang huling sulyap ang ibinigay ni Lian sa guho ng kanilang bahay. Doon, sa gitna ng mga abo, nakita niya ang isang maliit na bagay na nagniningning, ang lumang rosaryo ng kanyang ina na himalang hindi natupok ng apoy. Ngunit sa likod ng ambulansya, isang misteryosong sasakyan ang dahan-dahang sumusunod. At sa loob niyon ay ang abogado ni Serafina. May hawak na isang itim na folder na naglalaman ng huling alas na maaaring magpabaligtad sa lahat ng katarungang nakamit ni Lian. Ang bawat tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Nanay Yuffie ay tila isang dahan-dahang orasan na bumibilang sa bawat segundong lumilipas sa loob ng malamig na silid ng ospital. Nakaupo si Lian sa tabi ng kama ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod. Nanginginig pa rin mula sa trauma ng nagdaang gabi. Ang amoy ng antiseptic at malilinis na kumot ay tila sumusubok na burahin ang amoy ng usok at sunog na nanunuot pa rin sa kanyang alaala. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang nagmulat ng mata si Nanay Yuffie. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit nang maramdaman niya ang init ng kamay ni Lian, isang mahinang nangiti ang gumuhit sa kanyang maputlang mga labi. "Anak, huwag ka nang umiyak. Ligtas na tayo," pabulong na sabi ng matanda. Ang naganap nang kumuha si Lian ng isang baso ng tubig at dahan-dahang tinulungan ang kanyang ina na uminom. Hindi ito ang marangyang pagpapakitang tao ni Serafina. Ito ay isang payak at tapat na paglilingkod ng isang anak na sa wakas ay nagising mula sa mahabang pagkabulag.
Sa bawat paglunok ni Nanay Yuffie, naramdaman ni Lian ang pagbabalik ng kanyang sariling dangal. Hinawakan niya ang pisngi ng ina. Ang kanyang mga daliri ay bumabaybay sa bawat kulubot na tila isang mapa ng lahat ng sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Patawarin niyo ako, Nay. Sa lahat ng pagkakataong mas pinili kong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa inyong mga luha, bulong ni Lian. Ang kanyang boses ay basag sa tindi ng pagsisisi. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagdala ng isang panibagong panganib. Pumasok ang abogado ni Serafina, si Attorney Villon. Bitbit ang isang itim na folder. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento, walang bahid ng awa o pakikiramay. Mr. Lian, kailangan nating mag-usap. Ngayon din, ani ng abogado, sa isang mapanindak na tinig. Lumabas si Lian sa hallway upang hindi maabala ang kanyang ina. Doon, inilatag ni Attorney Villon ang huling alas ni Serafina. Hawak ko ang mga dokumentong may pirma mo, Mr. Lian. Ang dokumentong nagpapatunay na ikaw ang nag-utos ng mga experimental treatment para sa iyong ina. Kapag itinuloy mo ang kaso laban kay Serafina, sisiguraduhin naming ikaw ang mabubulok sa kulungan dahil sa human experimentation at falsification of documents. Nararamdaman ni Lian ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Alam niyang palsipikado ang pirma, ngunit ang pagkakahawig nito sa kanyang sulat kamay ay nakapanlulumo. Ang lahat ng katarungang ipinaglaban niya ay tila muling nanganganib na maglaho. Attorney, alam nating dalawa na gawa-gawa lang yan ni Serafina. Malamig na sagot ni Lian. Pilit na pinapatatag ang kanyang kalooban. Patunayan mo sa korte, Mr. Lian. Pero habang ginagawa mo yan, ang reputasyon mo at ang kaligtasan ng pamilya mo ay mawawasak na, banta ni Villon. Ngunit bago pa man makasagot si Lian, isang boses ang narinig mula sa dulo ng hallway. Hindi na kailangan, attorney, dahil ang lahat ng ebidensya ng inyong sabuatan ay nasa kamay na ng mga otoridad. Naglakad si Risa patungo sa kanila, bitbit ang isang tablet. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Nakalimutan niyo yata na ang mga lihim na kamera sa mansyon ay hindi lamang nakatutok sa mga silid. Mayroon din akong inilagay sa library ni Serafina kung saan kitang-kita ang pagpirma niya sa mga dokumentong hawak mo ngayon, attorney. At kasama doon ang boses niyo habang tinuturuan siya kung paano gayahin ang pirma ni Lian. Ang mukha ni Attorney Villon ay biglang naging kasing puti ng pader ng ospital. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang bula na biglang pumutok. Hindi maaari. Maari, attorney. At dahil sa pagtatangka niyo na i-blackmail ang kliyente ko, kasama kayo sa mga sasampahan ng kaso ngayong gabi. Dagdag ni Risa. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Lian ang tunay na paglaya. Ang huling tanikala na humahawak sa kanya at sa kanyang ina ay tuluyan ng naputol. Ang katarungan na tila isang malayo at mailap na pangarap ay abot kamay na niya. Pagbalik ni Lian sa silid, nakita niyang nakatingin si Nanay Yuffie sa bintana. Pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang liwanag ay dahan-dahang tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang anyong puno ng kapayapaan. Tapos na ang lahat, Nay. Wala nang mananakit sa inyo, sabi ni Lian habang niyayakap ang kanyang ina. Hindi ito ang yakap ng isang taong mayaman at makapangyarihan. Ito ang yakap ng isang anak na sa wakas ay nakauwi na sa piling ng kaisa-isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Salamat, anak. Salamat dahil pinili mo ang tama, tugon ng matanda. Ang bawat segundo ng gabing iyon ay naging bahagi na lamang ng isang masamang panaginip na unti-unting naglalaho. Ang mansyon na nasunog ay hindi na mahalaga. Ang mga ari-ari ang ninakaw ay mababawi, ngunit ang pinakamahalaga ay ang muling pagkabuo ng kanilang ugnayan. Isang ugnayang hindi kayang sirain ng kahit anong apoy o kasinungalingan. Cliffhanger. Makalipas ang ilang linggo,
Sa loob ng isang madilim at masikip na selda, nakaupo si Serafina habang nakatitig sa dingding. Dahan-dahan siyang ngumiti nang makatanggap siya ng isang lihim na sulat. Hindi pa tapos ang lahat, Lian. Ang tunay na yaman ay hindi mo pa natatagpuan ang nakasulat sa loob. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang plano, isang balita ang yumanig sa kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang itinatagong bank accounts sa ibang bansa ay tuluyan nang na-freeze at ang tanging taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay siya ring tumestigo laban sa kanya. Ang gabi ng paghuhukom ay natapos na at ang umaga ng paghilom ay nagsimula na. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Mula nang lamunin ng apoy, ang mansyong naging kulungan ng kanilang mga pangarap. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, kung saan ang bawat umaga ay binibigyang buhay ng asul na langit at ng sariwang simoy ng hangin, isang bagong tahanan ang itinayo ni Lian. Isang tahanan na hindi gawa sa marmol o ginto, kundi sa pag-ibig at kapayapaan. Ang tunog ng banayad na alon na humahalik sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng kahapon. Nakaupo si Nanay Yufi sa isang silyang kahoy sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang muka ay hindi na maputla. Ang bawat guhit ng kanyang kulubot ay hindi na bakas ng takot, kundi ng mga ngiting muling nahanap ang daan patungo sa kanyang mga labi. Hawak niya ang isang piraso ng tinapay, dahan-dahang pinapakain ng mga ibon sa kanyang paligid. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa kaba, kundi sa payapang pagtanda. Lumabas si Lian mula sa loob ng bahay, bitbit ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mga hakbang sa buhanginan ay tila isang ritual ng pasasalamat. Naupo siya sa tabi ng kanyang ina at dahan-dahang inabot ang tasa. "Nay, ang ganda ng hapon ngayon, di ba?" tanong ni Lian. Ang kanyang boses ay puno ng kagaanan na matagal niyang hindi naramdaman. Tumingin si Nanay Yufi sa kanyang anak at sa sandaling iyon, hindi uminom ang matanda. Sa halip, kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng tsokolate sa labi ni Lian. Tila ba bumalik sila sa panahong ang tanging problema nila ay ang dumi sa mukha ng isang batang naglalaro sa ulan. "Anak, sa tingin mo ba, magiging masaya rin siya sa kung nasaan man siya ngayon?" Tanong ni Nanay Yufi. Ang tinutukoy ay si Serafina na ngayon ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkabilanggo. Sandaling tumahimik si Lian. Tumingin siya sa malayo kung saan ang dagat at langit ay tila nagtatagpo. "Hindi ko alam, Nay. Pero ang mahalaga, hindi na siya makakasakit pa sa inyo. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi sa pagbawi ng katahimikan na ninakaw niya sa atin." "Pinatawad ko na siya, Lian," pabulong na sabi ng matanda. "Ang galit ay parang apoy sa basement, anak. Kapag hindi mo ito pinatay, ikaw rin ang unang masusunog. Ayaw kong dalhin sa hukay ang bigat ng puot." Ang mga salitang yon ng kanyang ina ay tila huling gamot na nagpahilom sa natitirang sugat sa puso ni Lian. Sa gitna ng kapayapaan, dumating si Risa. Bitbit ang ilang mga dokumento at isang bungkos ng sariwang bulaklak. Ang kanyang namngiti ay tila sikat ng araw na nagbibigay ng pag-asa sa kanilang kinabukasan. Handa na ang mga papeles para sa bagong foundation na itatayo natin, Lian. Ang Yufi's Sanctuary, isang tahanan para sa mga matatandang biktima ng pang-aabuso. Ani Risa nang may ningning sa mga mata. Nagtagpo ang mga tingin ni Lian at Risa. Hindi ito isang lalong mainit na romansang madaling maglaho. Ito ay isang malalim na pagkakaibigang nabuo sa gitna ng unos, isang ugnayang nakasandig sa katotohanan at malasakit. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nag-iwan ito ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Ang gabi ay hindi na nakakatakot para kay Lian. Wala na ang mga lihim na kamera, wala na ang mga palsipikadong pirma, at wala na ang mga maskara ng anghel na may pusong demonyo. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay
ay malinaw pa sa sikat ng buwan. Ang tunay na yaman ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa laki ng mansyong tinitirhan o sa dami ng titulong hawak. Ito ay nasa bawat haplos ng ina na nagpapatawad, sa bawat sakripisyo ng anak na nagbabalik ng dangal, at sa lakas ng loob na harapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Sa huling sandali ng araw, niyakap ni Lian ang kanyang ina habang pinapanood nila ang dagat. Sa wakas, ang bawat hininga ay malaya. Ang bawat tibok ng puso ay payapa. Ang kwento ng ang maskara ng anghel ay nagtatapos hindi sa abo ng sunog, kundi sa luntiang halaman ng isang bagong simula.